Sa buhay mag-asawa, hindi mawawala ang mga pagsubok sa samahan. Merong mahirap at meron din namang madali. Ang mahalaga ay mas tumatag ang samahan. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Magandang araw po sa inyo, Miss Anne, at sa lahat ng supportive listeners ng inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa ngalang Roxanne. Nais kong ibahagi ang aming karanasan ng aking asawa noong ampunin namin ang sanggol na isa palang anak ng aswang. Mahal, magpapaalam sana ako. Nagyayaya kasing mag-inuman si paring Jason eh. Kung pwede sana magpaalam sana akong makipag-inuman. Ikaw ang bahala, pero ang tanong, umiinom ka ba? Yun nga eh, hindi nga ako umiinom. Ang kaso, nahihiya ako kay pare, baka sabihin niya inindyan ko siya. So, anong mas iintindihin mo? Yung galit nila o yung galit ko? Syempre, yung galit mo. Siguro may mga babae doon kaya gusto mong pumunta, no? Sinasabi ko sa'yo, Ramil de Leon, baka makatikim ka sa akin. Si Mahal naman oh. Alam mo namang hindi ako babaero, di ba? Si Jason oo, pero ako hindi. Sa ganda mo ba namang yan, lolokohin pa ba kita? Mabuti na yung malinaw dahil kilala mo naman ako. Oo na, hindi na ako pupunta. Tsaka hindi naman talaga ako pupunta dun eh. Sinusubukan lang talaga kita. Naku, tigil-tigilan mo ako. Si Ramil po yung masasabi kong napakabuting asawa. Yung hinihiling ng lahat ng kababaihan. Lalo na sa makakatuwang nila sa buhay. Wala rin siyang bisyo kaya hindi talaga sumasakit ang ulo ko. Katunayan ay hindi siya umalis nung gabing yon. Na tiwala rin naman ako na hindi niya gagawin kahit pa pinayagan ko siguro siya. Kinabukasan habang namamasyal kami sa labas, may napansin ako na isang pamilya na masayang nagbabonding. Mahal, tingnan mo sila oh. Ang saya-saya nila no. Naiinggit talaga ako sa kanila dahil kumpleto sila. Tayo kaya, kailan tayo magkakaroon ng anak? Bakit ka naman maiinggit? Ano naman ang nakakainggit sa kanila? Meron ba? Wala naman, di ba? Hindi naman sa katayuan nila mahal eh. Kundi dahil matatawag sila ng masayang pamilya kasi kumpleto sila. Bakit? Hindi ba tayo pamilya na dalawa? Kahit wala pa tayong anak, pamilya pa rin tayo. Hindi lang naman dahil sa anak para maging isang pamilya, hindi ba? Alam ko naman yun, mahal. Ang sa akin lang, mas masaya sana kung may anak tayo, di ba? Yun lang naman talaga ang pangarap ko noon pa. Oo, nandun na tayo. Pero natanong mo ba ako kung malungkot ba ako o hindi? Mahal ko naman eh. Masakit din kaya sa akin yun. Alam mo naman, di ba? Sinubukan na natin ang lahat pero di ba wala naman? Ay, kailan ba kasi tayo bibigayaan ng anak, mahal? Hindi ba tayo karapat-dapat na maging magulang? Mahal, wag mong sabihin yan. Baka hindi pa talaga ito ang tamang oras para magkaanak. Ibibigay din yan sa atin sa tamang panahon. Maghintay lang tayo at magpasensya. Pero hindi ko na kaya maghintay. Habang tumatagal, naiisip ko na baka may sakit ka. Kaya hindi tayo mabiyayaan ng anak. Ha? Ano? Hindi ako baog ah. Ay nako mahal. Alam mo naman na nagpatingin na tayo sa iba't ibang doktor at espesyalista. Pero anong sabi nila, walang problema sa ating dalawa, di ba? Natahimik na lamang ako sa sinabi ni Ramil sa akin. Sa katunayan, gusto ko nang sumuko at tanggapin na lamang na hindi na talaga kami magkakaanak pa. Ang tanging naiisip kong solusyon ay mag-ampon na lamang ng sanggol. Ngunit hindi ko mabanggit sa kanya dahil alam kong ayaw niyang umako ng responsibilidad na hindi naman sa kanya. Pasensya na, talagang gustong-gusto ko na kasing magkaanak eh. Balang araw matutupad din natin ang kailangan natin. Sa ngayon, i-enjoy muna natin ang pagsasama ng walang anak. Enjoyin?
Sa ating dalawa, ikaw lang naman na nag-i-enjoy eh. Hindi ko alam kung dapat pa ba akong matuwa sa'yo. Mabuti pa alis muna ako para makapagpahinga ka. Tumango na lamang ako. Hindi ko kasi kayang magsalita. Nang umalis si Ramil, doon na ako napahagulgol. Ang mga kapitbahay namin nakatingin na lang sa akin. Alam ko namang pinag-uusapan at pinagtatawanan nila ako kapag sila-sila lang. Kaya pumasok na lang ako sa loob ng bahay. Halos maghapon akong nagmukmok sa loob ng kwarto. Ni hindi ako nakaramdam ng gutom. Gabi na rin nang umuwi si Ramil. Mahal, maaari ba tayong mag-usap? Gusto ko sanang pag-usapan yung nangyari kanina. Sige, ako rin gusto rin kita makausap. Ganun ba? Sige, mauna ka na. Alam ko nakukulitan ka na sa akin dahil sa kagustuhan ko magkaanak. Kaya napag-isipan ko na gusto ko nang ituloy ang pag-abroad. Ano? Iiwan mo ako? Alam mo namang hindi ko kayang bawala ka. Pasensya na Ramil, pero ito na yung makakabuti para sa atin eh. Para sa ating dalawa. Alam kong pagod ka na rin. Siguro, kailangan muna nating magpahinga ng malayo sa isa't isa. Anong ibig mong sabihin? Makikipaghiwalay ka na? Mahal naman. Hindi naman sa ganun. Ang sa akin lang, gusto ko munang magpahinga. Hindi ako papayag, mahal. Alam mo yan. Pwede mo naman akong wag kausapin, di ba? Pwede mo ring isipin na hindi mo ako kasama basta wag kang aalis. Hindi ko alam kung ano magiging desisyon ko. Hayaan mo na muna ako. Hindi na kumibo pa si Ramil. Alam ko nasasaktan siya sa mga sinabi ko. Nagpaalam naman si Ramil sa akin na siya'y matutulog na mesaan. Hinayaan ko na lamang siya at hindi na ako tumabi sa kanya ng gabing yon. Kinabukasan maaga akong nagising para ipagluto si Ramil ng kanyang pagkain at pambaon sa kanyang trabaho. Kahit na may tampuhan kaming dalawa, ginagawa ko pa rin ang tungkulin ko bilang asawa niya. Kumain ka na, baka mahuli ka pa sa trabaho mo. Salamat. Siya nga pala, gagabihin ako ha. Kailangan kong mag-OT para makaipon tayo. Sige, ikaw ang bahala. Siya nga pala, hindi ko na itutuloy yung pag-abroad ko. Pasensya ka na, mahal. Ako ang dapat humingi ng kapatawaran sa'yo dahil alam kong gustong-gusto mong magkaanak. Kalimutan mo na yon. Siguro nga hindi pa talaga time para magkaanak tayo. Siguro, enjoyin muna natin yung pagiging mag-asawa. Habang nag-uusap kami ay siyang pagdating ni Jason, ang kumpare at kaibigan ni Ramil. Uy, tamang-tama makakakain na ako ng almusal? Alam niyo bang gutom na ako? Talagang hindi namin alam, hindi ka naman namin tinanong eh. Grabe ka talaga. Masyado kang matalas magsalita. Di ba pwedeng makikikain lang ako? Ang sabihin mo, talagang sinasadya mong hindi mag-almusal sa inyo dahil gusto mong makikain na lang. Siyempre gusto kong matikman ng masarap na luto ng kumare ko. Pare, baka nakakalimutan mo ang asawa ko yan. Huwag mo sabihin sa akin na hindi pa nawawala ang feelings mo para sa asawa ko. Hindi, joke lang pare. Parang hindi ka na nasanay sa akin. Siyempre kailangan kong kalimutan ang nararamdaman ko kay kumare. Nauna ka na, may magagawa pa ba ako? Buti alam mo, tsaka kahit magsabi ka uli ng nararamdaman mo hindi kita papatulan no, babaero ka kasi. Bakit ba kasi hindi mo nalang balikan yung dati mong asawa? Malay mo, may chance ka pa sa kanya. Nako, ayoko na sa babaeng yun. Puro pera lang ang gusto. Ayoko nang makaranas ng gutom. Ni hindi niya nga ako binibigyan sa sahod ko. Pag humihingi nga ako ng pambiling ulam, nagagalit pa. Sa bagay, tama ka. Sino nga ba naman na magtsatsaga sa babaeng mukhang pera? Imbis na atupagin ng anak, mas inaatupag pang sarili. Tsaka yung dati mong asawa, sugarol ano? Buti pa nga itong si kumparing Ramil. Ang swerte sa asawa. Di tulad ko, minalas talaga ako sa babae. Ay nako, tanggapin mo na lang kasi ang katotohanan na yun talaga ang nakatadhana sa'yo. Puro kamalasan na lang ang binigay sa akin ng tadhana. Sana balang araw makatagpo rin ako ng kagaya ni kumare. Ha? Kagaya ko? Hilo ka ba? Wala nang kagaya ko sa mundo, nag-iisa lang ako. Baka mayroon pa naman siguro, mahal. Pero syempre, hindi mo kamuka. Ang ganda mo kaya no? Ang bait pa at makapag-alaga. Tama na nga yan. Masyado nyo na akong iniinggit eh. Sinabi ba namin mainggit ka? Joke lang. Tama na nga. Mas mabuti pang magsikain na kayo. Anong oras na oh? Baka tanghaliin na kayo.
Oo na mahal, sabi mo nga. Pero mahal, may hihingin sana ako. Ano yun? Sabihin mo. Pwede mo ba akong ipagluto ng paborito ko? Kung pwede lang naman. Kahit na may tampuhan kami, kapag nandyan si Jason, nakakalimutan namin na meron kaming samaan ng loob. Nang matapos silang kumain, nagpaalam na silang aalis na. Aaminin ko na sa tuwing nag-iisa ako ay talagang nalulumbay ako dahil wala akong makausap. At para mawala ang inip ko, nililibang ko na lang ang sarili ko sa mga gawaing bahay. Pagdating naman ng gabi, pag-uwi ni Ramil, sobrang pagod na ito. Kaya pagkatapos niyang maghapunan, hinayaan ko na lamang siyang makapagpahinga. Kinabukasan, maaga akong nagising dahil kailangan kong sumabay kay Ramil. May bibilihin kasi akong importante. Good morning! Kumain ka na. Nasa bag mo na yung mga baon mo. Pasensya ka na kung hindi kita agad ginising ha. Alam kong sobrang pagod ka eh. Salamat mahal, ang swerte ko talaga sa'yo. Tara kumain ka na rin para may kasabay ako. Sige. Siya nga pala. Magpapaalam sana ako sa'yo. Pupunta ako sa bayan eh. May gusto sana akong bilhin. Walang problema. Basta mag-iingat ka. Kung gusto mo, sumabay ka na lang sa akin. Ganun nga sana. Kaya lang, hindi na. Baka malate ka pa. Ayokong masira ang trabaho mo dahil sa akin. Mas gusto kong maaga kang pumapasok para hindi ka mapagalitan. Ayos lang na malate basta hindi araw-araw. Ihahatid kita sa bayan para hindi ka na mamasahe pa. Sige, salamat. Sabi mo yan ha. Huwag mo akong sisihin kapag napagalitan ka. Pagkatapos naming kumain ay sumabay na nga ako sa kanya. Patungo sa bayan. Umuwi rin ako kaagad dahil marami pa akong kailangang gawin. Pagsapit ng gabi, pag-uwi ni Ramil, may dala itong pasalubong para sa akin. Para sa akin to, mahal? Alam na alam mo talagang paborito ko ha. Siyempre naman, mahal kaya kita. Kaya pinapangako ko sa iyong ibibigay ko ang lahat ng gusto mo, di ba? Oo na, alam kong mahal mo ko pero sana wag mong araw-arawin ang pagbili sa akin. Gusto ko naman kasing makaipon. Ayos lang mahal, walang problema sa akin yon. Basta para sa iyo ibibigay ko ang lahat. Ay, wag mo na nga akong bulahin. Alam mo, kumain na nga tayo. Oo, yun ang gawin natin. Baka sumakit pa ang ngipin ko sa sinasabi mo. Sige, nagugutom na rin kasi ako eh. Pinagsaluhan namin ang binili niyang ulam at pagkatapos ay maaga rin kaming natulog dahil may trabaho pa siya kinabukasan. Nang sumunod na araw ay maaga kaming nagising. Good morning mahal ko. Kumusta ang tulog mo? Good morning din. Ayos lang. Halika, kumain na tayo para makaalis ka ng maaga. Mahal, pwede ba akong sumabay ulit sa'yo? Oo naman, pwedeng pwede. Sige, pagkakain natin, ihahatid kita. Saan ka pala pupunta? Sa bayan lang, mahal. May bibilihin lang ako uli. Pasensya ka na kung nakakaabala ko sa'yo. Okay lang, hindi naman. Ikaw talaga kung ano-ano iniisip mo. Natatawa lang siya, Miss Anne. Nang matapos kaming kumain ay sumabay na nga ako sa kanya. Habang patungo kami roon ay may isang matanda kaming nadaanan. May bitbit itong sanggol. Pansin kong punong-puno ng galos ang katawan ng matanda. Dahil sa awa namin, hindi kami nagdalawang isip na tulungan ang pobreng matanda. Ay, ano hong nangyari sa inyo, Lola? Sino hong may gawa sa inyo niyan? Tulungan mo ko, Iya. Nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan niyo kami ng apo ko. Mas mabuti hong sumakay na muna kayo. Iuuwi ho namin kayo sa bahay nyo. Sigurado ka ba, mahal? Kaso malilate ka. Itawag mo na lang kami ng sasakyan. Hindi na kailangan mahal. Ang mas importante ay tulungan natin si Lola. Kasama niya pang apo niya oh. Tumango ako. Inalalayan namin si Lola. Kukunin ko sana ang kanyang apo ngunit hindi niya ito binitiwan. Dahan-dahan ko siyang pinasakay sa aming sasakyan at iniuwi sa aming bahay. Pasok ho kayo Lola, huwag kayong mahiya. Alalayan ko ho kayo. Kung pwede ho, ibigay niyo muna sa asawa kong sanggol. Ay, sigurado ka pa. Ayokong mapahamak ang asawa mo. Bakit naman ho ako mapapahamak, Lola? Sanggol naman ho yan. Akin na ho, para makalakad ho kayo ng maayos. Maraming salamat sa pagtulong niyo sa amin ng aking apo. Nagdadalawang isip man ang matanda ay kinuha ko ang sanggol sa kanya. Noon lang ako nakaranas na humawak ng sanggol at aaminin ko na
Sobrang saya ko. Si Lola naman ay inalalayan ni Ramil papasok sa loob at tinulungan niya ring makaupo. Mawalang galang na ho, Lola. Maaari ho bang malaman namin kung anong nangyari sa inyo? Bakit ho punong-puno kayo ng galos? Mahabang salaysay, iho. Ayoko na sanang pag-usapan. Ang tanging nais ko lang ay mailigtas ang aking apo. Sige ho, pasensya na ho. Pasensya na ho kung nagtanong pa ako. Gusto ko lang ho sanang malaman kung sakali baka matulungan po namin kayo. Walang kaso sa akin, iho. May karapatan naman kayo malaman dahil tinulungan niyo ako eh. Mas mabuti kasing hindi niyo na lang malaman. Dahil alam kong hindi rin naman kayo maniniwala. Mabuti pa ho. Kumain muna kayo. Nanginginig na ho kayo. Mamaya po gagamutin ko ho yung mga sugat ninyo. Tsaka, heto ho, magbihis ho kayo. Grabe naman ho ang nanakit sa inyo. Masamang tao lang ho ang kayang gumawa ng ganyan sa matandang katulad nyo. Napakabuti mo, iha. Maraming salamat. Kanina pa walang gustong tumulong sa amin. Gutom na ako. Hindi ko alam na may mabubuti pa palang puso na katulad ninyo. Naku, wala hong anuman, Lola. Mamaya ho, tutulungan ko ho kayong makapagbihis ng damit. Kung wala pa ho kayong matutuluyan, pwede ho kayong pansamantalang tumuloy muna rito. Naku, salamat. Huwag kayong mag-alala. Makakabawi din ako sa inyo. Pero sa ngayon, kailangan kong tulong ninyo ha. Lalong-lalo na itong apo ko. Lola, hindi ho kami humihingi ng kapalit, ho. Ayos na ho sa amin ang makatulong ng walang kahit anumang bayad. Siya nga ho pala, Lola. Saan ho kayo nakatira? Kung maaari lang ho, pwede ho ba naming malaman? Tsaka, bakit ho ba ang dami ninyong galos? Sa baryo silang ako nakatira. Ang totoo tinakas ko ang apo ko sa nanay niya. Dahil isang halimaw ang kanyang ina. Mahirap ipaliwanag pero yun ang totoo. Itinakas niyo ho? Hala, bakit ho? Anong dahilan ninyo, Lola? Hindi ho kaya madamay ho kami niyan? Mamaya po, hanapin kayo ng mga pulis. Hindi kami hahanapin ng mga pulisiya dahil siya mismo ang maghahanap sa amin. May masama siyang gagawin sa apo ko, kaya itinakas ko na siya. Kung ano man ho yan, Lola, malalagpasan niyo ho yan. Naniniwala ho ako. Maraming salamat sa pag-unawa, iha. Mahirap ipaliwanag eh. Itinakas ko ang apo ko ito para sa kapakanan niya. Isipin niyo ng napakasama kong lola, pero hindi niyo alam kung anong klase ang kanyang ina. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi ho kami manghihimasok. Siguro nga ho may malalim ho kayong dahilan. Hindi ho namin kayo pwedeng husgahan. Nagpasalamat naman ang matanda sa akin. Hinayaan ko lang siya na kumain ng kumain. Hindi na ako nag-usisa dahil alam kong may malalim na dahilan siya, Miss Anne. Nang matapos siyang kumain ay tinulungan ko siyang magbihis. Ang baby naman ay kinuha ko rin para mapalitan din ng damit. Si Ramil ay nagpaalam saglit na may bibilhin siya. Mga ilang oras lang ang lumipas ay nakabalik na rin siya na may dalang gatas, diaper at ilang pirasong botelya. Mahal? Ha? Nasan si Lola? Tsaka yung baby. May binili kasi akong gatas at saka bote para sa sanggol. Baka kasi gutom na yun eh. Nandun siya. Nagpapahinga muna. Para sa baby ba yan? Wow, ang dami naman yan. Siguradong matutuwa si Lola. Oo, mahal. Naawa kasi ako sa kanila lalong-lalo na kay baby. Mamaya hindi pa nakakadede ang bata. Siguro nga, mahal. Baka nga kagabi pa hindi nakadede yung bata. Nakakaawa naman. Siguradong gutom na siya. Mabutit na isipan mong bilan yung bata. Kahit ganito naman ako, mahal, iniisip ko rin ang kalagayan ng sanggol. Napansin ko kasing namumutla ang mukha ng bata. Tama ka, mahal. Maputla nga siya. Kaya inasikaso ko na agad eh. Gusto ko na nga sanang dalhin sa ospital. Nilalagnat ba? Hindi kasi ako nakabili ng gamot eh. Kung nilalagnat, babalik na lang ako sa bayan para makabili ng gamot. Wala naman siyang lagnat, mahal. Baka nga dala lang ng gutom niya. Mabuti pa, painumin na natin ng gatas, no? Para mawala na yung pagkaputla ng baby. Sige, mahal. Siguro maiwan muna kita, ha? Ikaw muna ang bahala sa maglola. Magtatrabaho muna ako. Pakainin mo si Lola, kung may kailangan kayo, tawagan niyo lang ako, okay? Sige, mahal. Mag-iingat ka ha. Maaga ka na lang umuwi.
Niyakap ako ni Ramil at hinalikan sa noo. Yun kasi ang paraan niya ng paghingi ng tawad. Hindi siya naniniwala sa salita, Miss Anne. Mas gusto niya yung ginagawa at hindi na lang inuulit yung mga pagkakamali kung meron man. Nang umalis na si Ramil, naiwan sa akin ang maglola. Napakaswerte mo sa Mr. mo, iha. Hindi siya katulad ng ibang lalaki na walang ginawa kundi pasakitin ang ulo ng mga babaeng asawa. Ano? Minsan po, Lola, pinasasakit niya rin ang ulo ko. Hindi ko nga ho alam bakit sumasakit ang ulo ko sa kanya. Wala naman siyang bisyo. Hindi rin siya babaero. Ganyan talaga, iha. Ang iba, mas gusto nilang pinapasakit ang ulo nila. Pero ikaw, sumasakit pa rin ang ulo mo kahit walang bisyo kasawa mo. Abay, ibang klase. Ang dahilan ho kung bakit sumasakit ang ulo ko dahil hindi pa rin ho kasi kami magkaanak Ewan ko ba? Kung bakit hindi pa rin kami mabiyayaan ng anak, Lola. Kung ganon, ay hindi pa kayo nagkakaroon ng anak. Marahil may tamang panahon para sa inyong dalawa. Baka, siguro may mga dapat pa kayong gampanan bago kayo mabiyayaan. Hindi ko nga rin ho alam kung dapat pa ba akong umasang magkakaanak pa. Siguro nga kailangan ko na lang tanggapin wala na talaga. Magtiwala ka lang, iha. Saka pala, pwede ko bang iwan sa'yo itong apo ko? Alam mo, iha, sa totoo lang, hindi ko naman talaga siya kayang alagaan At wala rin akong mapag-iiwanan sa kanyang iba. Ho? Bakit ho? Saan ho kayo pupunta? Sigurado ho ba kayo na kaya niyong ipagkatiwala sa akin? Ang apo ninyo? Matanda na ako, iha. Hindi ko na kayang mag-alaga pa ng sanggol. Hindi ko na rin kayang magtrabaho. Kaya gusto ko sanang makiusap sa'yo. Kung maaari lang ay ibibigay ko na lang sa'yo ang apo ko. Sigurado ho kayo, Lola. Baka ho nabibigla lamang kayo. Nasaan ho bang tatay niya? Baka hanapin ho sa amin. Patay na ang ama ng apo ko. Huwag kang mag-alala, iha. Hindi ko siya papawiin sa'yo. Alam kong mapapabuti pa ang buhay niya sa mga kamay ninyong mag-asawa. Saan ho ba kayo pupunta? Pwedeng dito na lang ho kayo tumira para ho makasama pa ninyo ang apo ninyo at makita nyo rin ho siya hanggang paglaki. Hindi na kailangan, iha. Ayokong maging pabigat pa sa inyong mag-asawa. Ayos lang sa akin na kupkupin na ninyo ang apo ko. Sige ho, Lola. Kung sigurado na ho kayo, sige ho, walang problema sa akin. Pero Lola, bukas ho ang pintuan ng bahay namin para sa inyo ho, kung sakaling babalik ho kayo. Sige na, iha. Maraming salamat. Hindi ko ito makakalimutan. Kailangan ko nang umalis. Salamat sa lahat ng naitulong niyo sa akin, ha. Ho? Aalis na ho kayo? Ayaw niyo ho bang magpalipas muna ng gabi rito? Sige na ho, Lola. Hindi na, iha. Saka pala, isuot mo itong kwintas na ito sa apo ko. Yan ang magsisilbing alaala ko sa kanya. Sige ho. Kung hindi ko na ho talaga kayo mapipigilan, maraming salamat ho at mag-iingat po kayo. Maraming salamat sa lahat, iha. Saka pala, kung sakaling may maghanap sa sanggol, wag niyo siyang ibibigay. Mas mabuting isikreto niyo na ampon niyo siya. Nakikiusap ako, iha. Ayokong mapahamak ang aking apo. Lola, wag ho kayo mag-alala. Iingatan at aalagaan ko ho ang apo ninyo. Mag-iingat ho kayo. Kung may pagkakataon ho na dumalaw ho kayo sa baby, gawin niyo ho. Bukas ho lagi ang pinto ng bahay namin para sa inyo. Maraming salamat, iha. Mauna na ako. Hindi ako pwedeng magtagal. Kailangan ko nang umalis. Sandali lang ho, Lola. Eto ho, tanggapin niyo ho. Maliit man ho yan, alam ko makakatulong ho sa inyo yan. Maraming salamat, iha. Hanggang sa muli nating pagkikita. Wala na akong nagawa nang umalis na ang matanda. Kahit anong pigil ko sa kanya na wag nang umalis ay hindi niya pinakinggan. Natatakot ako na natutuwa, Miss Anne. Natatakot na baka hindi ko magampanan ang tungkulin bilang isang ina at natutuwa dahil ang matagal ko nang inaasam-asam ay naibigay na sa akin kahit na hindi nga lang galing talaga sa akin. Pag uwi ni Ramil, hinanap nito ang matanda dahil napansin niya na wala ito. Mahal, nasan si Lola? May dala akong pagkain para sa kanya. Hindi mahal. Kanina pa siya umalis, sayang
Hindi ka na niya nahintay. Umalis? Anong umalis? Sigurado ka ba, mahal? Bakit nandito yung sanggol? Mahal, pinaglolo ko mayata ako eh. Hindi kita pinaglololoko. Sa katunayan yan ibinigay niya na sa atin yung baby, mahal. Hindi ka ba masaya? Ako sobrang saya ko dahil iniwan at pinagkatiwala siya sa atin. Masaya ako, mahal. Pero teka, anong dahilan niya para ipamigay ang bata? Ni hindi niya nga tayo kilala. Tsaka ni hindi niya nga alam kung mapapabuti ba ang kalagayan ng bata sa atin. Hindi ko alam, mahal. Tanggapin na lang natin. Nandito na to eh. Hindi naman natin pwedeng ipamigay. Baka lalo lang siyang mapariwara. Tumango na lamang si Ramil. Kita ko sa kanyang mga mata ang saya kahit na hindi niya pa sabihin. Kinarga niya ang sanggol at naluluhang hinele-hele. Sobrang saya ko, Miss Anne, dahil ibinigay ang sanggol sa amin. Tignan mo siya, mahal. Nakatingin siya sa akin. Ang amo ng mukha niya. Hello, baby. Simula ngayon ako na ang magiging tatay mo, ha? At siya naman ang magiging nanay mo. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat para maibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Ay, tingnan mo. Umiyak na si baby, mahal. Siguro tuwang-tuwa siya, no? Sa tingin mo, mahal, anong pwede natin ipangalan sa kanya? Rachel. Mahal, yun ang ipangalan natin sa kanya, Rachel. Sinunod ko lang sa pangalan natin sa pagsisimula ng R. Oh, ang gandang pangalan naman. Bagay na bagay sa kanya. Salamat, mahal ko. Para siyang anghel, ano? Bakit kaya gusto siyang saktan ng nanay niya? Pero mahal, hindi tayo maaaring magpakampante. Pwede siyang bawiin kung kailan niya gustong bawiin ang bata. Oo, alam ko naman yun, mahal. Pero naniniwala ako at nagtitiwala ako sa matanda na hindi niya nababawiin si Rachel. At sinabi niya na kapag may naghanap daw sa sanggol, wag natin ibibigay. Kahit na nakaramdam na ako ng takot, ay batid kong hindi na babawiin pa ng matanda si baby Rachel sa amin. Pero sa unang linggo na nasa amin si baby Rachel, may napansin kami sa kanya. Nagbabago ang kulay ng kanyang mga mata tuwing sasapit ang gabi. Pero ipinagsawalang bahala namin. Ang iniisip na lang namin ni Ramil ay may sakit si baby Rachel. Bakit kaya nagiging kulay pulang mata ni Rachel? Ano kaya nangyayari sa kanya, mahal? Simula nang mapasa atin yan, palagi nang nagkakaganyan siya. Ano kaya kung ipatingin natin si Rachel sa albularyo? Ha? Bakit sa albularyo? Pwede namang dalhin na lang natin siya sa doktor. Siguradong malalaman natin kung anong dumapong sakit sa kanya. Sa tingin ko talaga may kakaiba sa kanya. Parang hindi siya pangkaraniwang tao. Para siyang isang demonyo. Ha? Ano ibig mo sabihin? Mahal, kung ano man yung nasa isip mo, burahin mo yan. May sakit lang si baby Rachel kaya namumula mga mata niya kapag gabi. Hindi ko alam, mahal. Basta may nararamdaman akong kakaiba kay Rachel. O siya, sige na, mahal. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Sige, mahal. Mag-iingat ka. Ako nang bahala kay baby. Basta maaga ka na lang umuwi, ha? Opo, mahal. Masusunod po, kamahalan. Niyakap ako ni Ramil at hinalikan sa noo. Hindi ko alam, Miss Anne, kung dapat ko bang sundin ang gusto ni Ramil o yung gusto ko. Pero kinakabahan ako dahil paano kung tama nga si Ramil na mas dapat sa albularyo ipatingin si baby Rachel. Pumasok na ako sa loob at pinuntahan si baby Rachel sa kwarto. Narinig ko na kasi siyang umiiyak. Shh! Oh, bakit umiiyak ang baby ko na yan? Huwag ka nang umiyak, ha? Nandito na si nanay. Oh, eto, tinimplahan na kita ng gatas. Binuhat ko si Rachel at hinele-hele. Kinakantahan ko siya ng paborito kong awitin habang pinadedede ko siya. Sa una, natutuwa pa ako dahil napakalakas niyang dumede. 1, 2, 3 beses ko siyang tinimplahan, Miss Anne, hanggang sa masimot na niya ang garapon ng gatas. Ay, ano ba yan, baby? Ang lakas mo naman yata sa gatas. Dinaig mo pa ako, ha? Ano, kulang pa ba sa'yo? Teka, ilalabas ba kita? Ay, naku naman. Ani ko sa sarili ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Miss Anne, dahil nagsimula na namang umiyak si baby Rachel. Kaya naman napagdesisyonan ko na ilabas na lang siya ng bahay para bumili ng gatas sa tindahan. Ngunit paglabas pa lang namin, Miss Anne, napansin ko ang
biglang pagkalapnos ng balat ni Baby Rachel na mas lalong nagpaiyak sa kanya. Kaya naman binalutan ko na lamang siya ng maigi, yung hindi masisinaga ng araw ang balat niya. Habang patungo kami sa may tindahan, lahat ng kapitbahay namin ay nakatingin sa hawak kong sanggol. Oh, Maring Roxanne, kanino yung dala mong sanggol? Sa kapatid mo yan, no? Ha? Ay, anak ko, no? Bakit hindi ba nasabi sa'yo ni Ramil? Huli ka na siguro sa balita. Anak? Paano nangyaring may anak ka? Huwag mo akong biruin, Mare. Nung nakaraang punta ko, wala namang sanggol sa bahay niyo. Sige na nga, hindi talaga ako makakapagsinungaling sa'yo eh. Ano kasi, itong sanggol na dala ko, binigay siya sa amin. Ha? So, ampun niyo yung batang yan. Kailan pa? Parang wala namang nasabi sa akin si Paring Ramil. Hindi talaga niya sasabihin sa'yo. Binilinan ko kasi siya na huwag ipagsasabi kahit kanino. Kaya makikiusap din ako sa'yo ha. Huwag mo na sanang ipagsabi. Tayong 3 lang ang nakakaalam. Oo naman, Mare. Ikaw pa. Ang lakas mo sa akin. Sayang lang talaga. Kung akong napangasawa mo di sana marami na tayong anak. Ay, sira ulo ka talaga. Sige ka, kapag narinig ka ni Ramil, siguradong sasapakin ka nun. Ikaw hindi mo pa rin nakakalimutan yung feelings mo sa akin, ano? Eto naman, joke lang. Alam ko naman yun. Siya nga pala, saan ka pala pupunta? Samahan na kita? Ako, ibibili ko kasi ng gata si baby. Ang lakas niya kasing dumede. Para siyang walang kabusugan. Nakakatawa nga. Ganun ba? Sige, samahan na kita. Alam mo, danas ko din yan sa anak ko. Lintik kasi ang babaeng yun. Pagkatapos ubusin ang pera ko, iniwan niya kami ng anak niya. Paanong hindi mo mararanasan? Niloko mo kasi yung kumari ko. Imbis na nakahinga ka ng maluwag, mas lalo ka patuloy na sakal. Piruin mo, iniwan sa iyo yung anak mo ng sanggol, ikaw ang nag-alaga at nagpalaki, tapos bigla na lang sa yung binawi ng inahin. Ganyan talaga ang buhay. Pero ayos lang yun. Ang importante, nasa magandang kalagayan na ang anak ko. Pero kung ikaw ang napangasawa ko, hindi ganito ang buhay ko ngayon. Alam mo, tapos na yung nakalipas, nangyari na yung nangyari. Huwag mong sabihin sa akin na hanggang ngayon may gusto ka pa rin sa akin. Nako, lubayan mo ako pagdating dyan. Ayoko masira ang pagkakaibigan yun ni Romel. Oo, dumidistansya naman ako. Tulad ngayon. Tsaka alam ko ang limitasyon ko. Siyempre, magkaibigan na tayo noon pa man, hindi ba? Ewan ko sa'yo. Tara na nga, umiiyak na tong anak ko. Kailangan na niyang dumede. Inirapan ko si Jason, Miss Anne. Aminado ko na matagal na siyang may gusto sa akin, kaya hindi ko maiwasan na mailang sa kanya. Sa katunayan ho, Miss Anne, si Jason ang naunang manligaw sa akin. Pero dahil nakilala ko si Ramil at na-love at first sight ako sa kanya, nang manligaw siya ay agad ko rin siyang sinagot. Siguro nga ganun talaga, Miss Anne. Mabuti na lang ay mas pinili niyang magparaya kesa ang umasa sa wala. Nang makabili na kami ng gatas ay hinatid na ako ni Jason pa uwi sa bahay namin ni Ramil. Salamat ha, ikaw pa itong nagbayad. Nahihiya tuloy ako sa'yo. Hayaan mo pagdating ni Ramil, babayaran ko na lang yan. Naku, maliit na bagay. Siya nga pala, hindi mo ba ako iimbitahan dyan sa loob ng bahay niyo? Nagugutom na kasi ako. Baka pwede naman. Tuloy ka. Eto naman parang bago ng bago. Halika, ipaghahanda kita na makakain. Naku, wag na. Joke lang naman. Parang hindi ka na nasanay. Ayos lang ako, busog pa naman. Teka lang, Jason. Pwede ba akong makisuyo sa'yo? Pwede tingnan mo lang saglit si baby, magbabanyo lang ako eh. Tumango si Jason. Nilapag ko lang si baby Rachel sa tabi niya. Halos kalahating minuto ako nasa banyo. Pagbalik ko, ay nagtataka ako kung bakit nakatayo si Jason. Putlang-putla siya habang nakatitig lang kay baby Rachel. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit namumutla ka? Para ka namang nakakita ng multo. Hoy, sabihin mo naman sa akin. Pasensya ka na, Roxanne. Uuwi na ako. Hinahanap na ako ng nanay ko. Sa ibang araw na lang ako pupunta dito. Pero bago yun, yung sanggol na yan, ibalik mo kung saan ang galing yan. Nagmamadaling lumabas ng pintuan si Jason. Sige. Teka lang, magdahan-dahan ka naman. Ay, ano nangyari doon? Anak, bakit ba natakot sa'yo yung kumag na yon? Hindi ko alam kung anong nangyari kay Jason. Kita kong takot na takot siya habang nakatingin kay baby Rachel na mahimbing ang tulog.
Napabuntong hininga na lamang ako at binuhat si Rachel patungo sa kwarto at doon inihiga. Pagsapit ng hapon, pag-uwi mula trabaho ni Ramil, ay may dala-dala itong pasalubong para kay baby Rachel. Mahal, may dala ako para kay baby. Eto. At syempre, pati sa'yo. Hindi ko pwedeng kalimutan ng mahal kong asawa. Salamat, mahal. Siya nga pala si Jason. Nakasalubong ko siya kanina. Natutuwa nga ako sa kanya dahil binilhan niya ng gatas si Rachel. Abay, umaaligid na naman sa'yo si Jason. Naku mahal, iwasan mo yung kumpare ko ah. Ayokong mababalitaan na inaagaw ka na niya sa akin. Hindi, no. At kahit umaligid pa si Jason sa akin, dededmahin ko lang siya. Tsaka na-curious lang siya kasi may bit-bit akong sanggol. Hinatid niya pa nga kami. Kaso mahal, alam mo, hindi ko maintindihan. Natakot siya kay baby Rachel. Natakot? Ano naman ang kinatatakutan niya? Talagang yun, pati si Rachel katatakutan niya? Oo, natakot siya. Iyang sarap nga ng tulog ni baby Rachel. Ewan ko ba dun kay Jason? Baka gumagamit na yun ng pinagbabawal na gamot ah. Hindi na kumibo pa si Ramil. Nakatitig lang siya kay baby Rachel na mahimbing pa rin ang tulog. Ang niisip ko na lang talaga nun, baka nagdadrugs si Jason kaya ganun na lang ang reaksyon niya kay baby Rachel. Pagsapit ng gabi, Biyernes noon, Miss Anne, sakto dahil kabilugan ng buwan. Maraming ibon ang nag-iingay sa kalangitan at ang mga aso ay nagsisimula ng umalulong. Dahil doon ay nakaramdam ako ng kilabot na hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa matanaw ko ang napakaraming ibon na lumilipad sa himpapawid. Mahal, bakit kaya nagkakaganyan yung mga ibon? Tingnan mo oh. Hindi yan ibon, mahal. Isarado mong bintana. Ha? Anong hindi ibon? Ano yan? Mahal naman, tinatakot mo ba ako? Basta makinig ka na lang, hindi yan ibon kundi mga aswang. Hindi ko alam kung bakit naligaw yan dito. Ano? Teka lang naman. Ikaw na magsara, kukunin ko si Rachel. Patakbo akong tumungo sa kwarto. Binuhat ko si baby Rachel na mahimbing pa rin ang tulog. Inilabas ko siya dahil natatakot ako. Habang si Ramil naman ay nagsabit ng bawang sa pinto at bintana na may kasamang asin. Diyan ka lang, mahal. Umupo ka lang. Ako na ang bahala. Ano mahal, nandyan pa ba? Kinakabahan ako sa'yo eh. Sigurado ka bang aswang ang mga yun? Wala na sila sa kalangitan. Siguradong nandyan lang sila sa paligid. Nag-aabang at naghihintay. Tingin mo mahal? Si Rachel umiiyak na. May kinalaman bang mga ibon sa pag-iyak ni baby? Patidein mo na siya. Hindi siya pwedeng marinig ng mga aswang na yon. Natataranta ko ng mga sandaling yon, Miss Anne. Lalo na nang nagsimulang umiyak si Rachel. Binigyan ko na siya ng gatas ngunit ayaw niya namang didehin. Kaya naman mas lalo akong nataranta dahil wala talaga siyang tigil sa pag-iyak. Baby, huwag ka nang umiyak. Nandito na si nanay. Shhh! Ay, grabe naman. Bakit naman may ganyan? Sa tanang buhay ko ngayon lang may nangyaring ganito ah. Ilagay mo tong bawang sa kanya para huminto sa pag-iyak. Siguradong nararamdaman niyang may panganib. Natatakot ako, mahal. Kung aswang man ang mga nakita natin, baka pasukin nila tayo dito. Hindi ko pa kayang mamatay. Ayoko. Hindi mangyayari yun, mahal. Hanggat may proteksyon ng kabahayan natin, hindi nila kayang pasukin to. Kaya magtiwala ka lang, okay? Pilit kong pinakakalma ang sarili ko, Miss Anne. Tama nga si Ramil. Kailangan kong pakalmahin ang sarili ko para kay baby Rachel na patuloy pa rin sa pag-iyak. Habang hinihele-hele ko siya ay napansin ko na naman ang pag-iba ng kulay ng mga mata niya. Naging pula na naman, kaya lalo akong nabahala. Mahal, tingnan mo si baby Rachel. Nagiging pula na naman yung mga mata niya. Bakit kaya siya nagkakaganyan? Hindi pwede to. Ayokong mag-isip ng masama kay Rachel pero may hinala ako na anak yan ng aswang. Mahal naman, huwag mo namang sabihin yan sa anak natin. Hindi aswang si Rachel, okay? Pumayag ka na, ipatingin natin siya sa albularyo para makasigurado tayo sa sanggol na inampun natin. Sige mahal, pumapayag na ako. Gusto kong patunayan na hindi halimaw ang anak ko. Alam ko nagkakamali ka lang, Ramil. Marahil tama si Ramil. Kailangan talaga naming ipatingin si Rachel sa albularyo.
Nang malaman din namin kung bakit nagiging kulay pula ang mga mata niya kapag gabi. Habang inuusisa namin ang mga mata ni Rachel ay bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na pagaspas at malakas na pagkalabog sa bubong na parang may kung anong bagay o anong nilalang ang lumapag doon. Mahal, ano yung nasa bubong? Natatakot ako. Anong klaseng nilalang ba yung dumapo dun sa bubungan natin? Huwag ka matakot. Hawakan mo lang si Rachel, ako nang bahala sa'yo. Lumayas kayo! Lubayan nyo kami, mga aswang! Ano bang kailangan nyo sa amin, ha? Saan ka pupunta? Huwag mo kaming iwan dito. Mahal, natatakot ako. Sasama kami. Sandali lang, kukuha lang ako ng itak sa kusina, mahal. Bilisan mo natatakot ako. Tumango siya, Miss Anne. Patakbo siyang tumungo sa kusina. Habang ako naman ay pilit pa rin pinakakalma si Rachel na patuloy pa rin sa pag-iyak. Baby ko, tahan na, huwag ka nang umiyak ha. Tahan na. Shh, bakit pa kasi may mga naligaw na aswang dito? Nakatitig ako kay Rachel at awang-awa. Ilang saglit pa ay mas lalo akong nagtataka at nakaramdam ng takot nang magkaroon ng pangil si Baby Rachel. Habang ito ay nakatingin sa akin. Dahil sa kuryosidad ko ay hinawakan ko ang pangil niya na sana'y hindi ko ginawa. Dahil paglapit pa lang ng kamay ko ay bigla na lamang niya itong sinagpang. At nakaramdam din ako ng pagsipsip niya sa dugo ko. Muntik ko na siyang mabitiwan dahil sa ginawa niya sa akin. Mabilis ko namang inalis ang kamay ko at kitang-kita ko na halos bumaon ang pangil nito sa kamay ko. Mahal! Halika, bilisan mo! Mahal! Mahal! Anong nangyari dyan? Bakit may dugo ang kamay mo? Teka, pati si Rachel may dugo din. Oo, mahal. Siya ang may gawa nito. Mahal, natatakot ako. Baka tama ka nga Hindi siya pangkaraniwang sanggol. Baka nga aswang din si Rachel. Naku po, mahal. Bitawan mo muna si Rachel. May pangil siya. Baka saktan ka niya. Sinunod ko nga si Ramil. Nilapag ko si Rachel at doon kitang-kita namin ang pagkakaroon niya ng itim na balahibo sa katawan. Doon ko rin nakumpirma na tama nga si Ramil. Mukhang aswang nga ang nanay ni Rachel. Kaya siguro ninakaw ng matanda para protektahan at para na rin magamot ang kanyang apo. Noong gabing yon, Miss Anne, hindi kami nakatulog ni Ramil. Binantayan namin si Baby Rachel. Nakatingin lang siya sa amin. Pero hindi niya kami sinaktan. Kinabukasan, dinala namin si Rachel sa sinasabi ni Ramil na magaling na albularyo. Nasa dulo ng bayan ang bahay nito. Sigurado ka bang dyan nakatira yung sinasabi mong albularyo? Tingnan mo, parang abandonado na. Oo naman, mahal. Hindi ako pwedeng magkamali. Sigurado akong dito siya nakatira. Sandali lang, tatawag ako. Tumawag nga si Ramil hanggang sa bumukas ang pinto ng bahay at may isang matanda na payat na lalaki ang lumabas. Seryoso ang mukha ng matandang lalaki. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Kung naliligaw kayo, pwede kong ituro ang daan sa inyo. Manggorio ako ito. Si Ramil ho, anak ni Kabalong. Hindi nyo na ho pala ako nakikilala? Nako, pasensya ka na iyo. Hindi kita nakilala. Alam mo naman, matanda na. Medyo makakalimutin na rin kasi ako . Ano nga palang may paglilingkod ko sa inyo? Hihingi ho sana kami ng tulong sa inyo. Tungkol po sa sanggol na dala namin. Manggorio, may kakahibaw ho kasi sa kanya . O sige, pumasok kayo. Alam ko kung anong pakay nyo. Wala bang sumunod sa inyo? Wala ho. Bakit nyo ho na yung tanong? Pagpasok pa lang namin, Miss Anne, ay nagsimula na namang umiyak si Rachel. Walang hinto ang pag-iyak nito kaya naman nabahala ako. Ano nangyayari sa anak ko? Bakit ho siya nasasaktan? Dahil nasasaktan siya sa proteksyon na inilagay ko sa bahay. Isang halimaw ang sanggol na yan, iya. Kung ganun ho, pwede niyo ho bang tanggalin? Maawa na ho kayo sa anak ko. Bastit lang siya. Wala siyang kamuwang-muwang. Iya, huwag kang mag-alala. Hindi siya mamamatay. Umupo kayo. Dahil gusto kong malaman kung saan nyo napulot ang batang yan. Hindi ho namin siya napulot. Binigay ho siya sa amin ng lola niya. Hindi nga ho namin inaasahan na may kakaiba pala sa kanya. Kung ganon, delikado ang buhay niyong mag-asawa. Hindi yan tao.
Mas mabuting mamatay ang anak ng aswang dahil nasisiguro kong matatagpuan nila kayo. At kapag nagkataon ay tiyak na papatayin nila kayo. Hindi ho ako papayag. Ang bilin sa amin ng lola ni Rachel, huwag namin siyang ibibigay sa tunay niyang ina dahil nasa panganib ang buhay ni Rachel. Baka may iba pa pong paraan. Magagamot pa po ba siya o hindi na? Tatapatin ko na kayo ha? Hindi na siya magagamot pa. Dahil ipinanganak niyang aswang. Kaya ang dapat niyong gawin ay ibalik o di kaya ipatayin ang sanggol na yan. Ho? Hindi ako makakapayag na mawala sa akin si Rachel. Kahit ano pa siya, nakahanda akong tanggapin ang lahat. Dahil mahal ko na ho ang anak ko. Pero mahal, alam naman nating dalawa na hindi tao si Rachel. Kailangan natin siyang ibalik. Ayokong malagay sa panganib ang buhay mo ng dahil sa sanggol na hindi naman natin kadugo. Ano? Ganun lang kadali sa'yo na isuko si Rachel? Mahal, naniniwala ako na may paraan pa para mawala ang pagiging aswang ng anak natin. Naniniwala ako. Yeah, alam kong mahirap ng pakawalan para sa iyo ang sanggol. Pero ayokong magsinungaling sa iyo. Wala na siyang pag-asa para maging isang ganap na tao. Kung gusto mo talagang maging tao ang sanggol na yan, kailangan mo siyang hindi patikimin ng karne o ng sariwang dugo. Nakatikim na ho siya ng dugo, Manong. Kinagat niya ho ako kagabi. Hindi na kumibo ang albularyo. Sobrang sakit sa akin na kailangan kong ibalik o di kaya'y patayin si Rachel. Sa katunayan niyan, Miss Anne, natutunan ko na siyang mahalin. Wala nang ibang magawa ang albularyo para sa amin kaya binigyan niya na lang kami ng pamproteksyon. Hindi na rin kami nagtagal pa dahil aalis pa si Ramil. Habang pauwi kami ay may nakasalubong kaming isang hindi pamilyar na tao. Parang bagong salta ito sa amin. Maganda siya, Miss Anne, at talagang kahali-halina ang itsura. Hindi rin nakataka sa aking paningin ang pagtitig ni Ramil sa babae. Kaya naman nakaramdam ako ng konting selos. Ramil, pwede bang tumingin ka sa daan, hindi dun sa babae? Pasensya na, mahal. Hi, pwede ba akong magtanong? Ano yon? Baka sakaling nakita niyo yung matandang to na may dalang sanggol. Anak ko kasi yung bata eh. Ninakaw siya sa bahay ko. Nagkatinginan kaming dalawa ni Ramil. Kung hindi nga kami nagkakamali, ang babae na nasa litrato na ipinakita sa amin at ang lola ni Rachel ay isa. Kaya naman kinabahan ako at hindi ko alam kung anong isasagot ko dahil nasa harap ko lang naman ang tunay na ina ni Rachel. Hello! Bakit parang natulala kayo? Hindi naman. Ano kasi, hindi namin nakita yan dito. Wala rin kasi kaming nabalitaan na may napadpad na matanda dito eh. Ay, ganun ba? Kung sakaling may makita kayo, pwedeng ipagbigay alam niyo sa akin? Nangungulila na kasi ako sa anak ko. Tumango na lamang si Ramil. Pagkatapos, maglalakad na sana kami. Ngunit muling nagsalita ang babae. Ay, ang cute ng sanggol. Alagaan niyo siyang mabuti ha, para hindi mawala, gaya ng nangyari sa bibi ko. Oo naman, iingatan namin ang anak namin. Sambit ko. At mas lalo ko pang diniinan ang salitang anak, Miss Anne. Nang umalis na kami ay napansin kong masama ang titig ng babae sa amin. Pag-uwi ko, agad kong inilapag si Rachel sa higaan. Anong gagawin natin? Baka nakilala niya si Rachel. Natatakot ako mawala sa akin ang anak natin, Ramil. Mas mabuti siguro na huwag na muna kayong maglalabas. Magpapatulong ako kay kumparing Jason para mahanap ang lola ni Rachel. Mahal, hindi nga natin alam kung saan siya nakatira eh. Baka nga nagtago na yun. Hahanapin namin siya, mahal, dahil nakakasiguro akong matutulungan niya tayo sa problemang ito. Kung ganun, mag-iingat kayo. Huwag ako ang alalahanin mo, mahal ko. Ang alalahanin mo ay ang sarili mo. Dahil mas delikado ka kaysa sa akin. Mahal, kung sakali mang mag-anyong aswang si Rachel at atakihin ka niya, mas mabuti pang patayin mo na lang siya. Maliwanag ba, mahal ko? Huwag ka mag-alala, walang mangyayaring masama sa akin. Pinapangako ko yan sa'yo. Hinalikan ako sa noo at niyakap ni Ramil. Alam kong sobrang hirap ng sitwasyon namin simula nang mapa sa amin si Baby Rachel. Pag alis ng asawa ko, muli kong tiningnan sa higaan si Rachel. Naawa ko sa kanya, Miss Anne, dahil hindi niya alam na isa pala siyang aswang.
ipinagdarasal ko na sana ay maging normal siya. Nang sumapit ang gabi ay wala pa rin si Ramil. Kaya naman nag-aalala na ako sa kanya. Si Baby Rachel naman ay nagsisimula na namang umiyak, kaya nakaramdam ako ng takot. Mabilis akong nagtungo sa kwarto at nakita kong nasa anyo na naman ito ng mabangis na nilalang. Gusto kong sumigaw pero hindi ko magawa. Dahil natatakot din ako na baka makita si Rachel ng mga tao at baka kung ano pa ang gawin sa kanya. Baby, si Mama to. Huwag mo ko sasaktan ha, anak ko. Mahal na mahal kasi kita. Nang sinabi ko yon ay bigla na lamang itong umangil ng napakalakas. Halos mga tugang tuhod ko nang dahil doon. Maya-maya pa ay bigla na lamang itong tumalon sa lapag. Kaya naman naalarma ako. Dahan-dahan akong napapaatras dahil unti-unti siyang lumalapit sa akin. Anak, nakikiusap ako sa iyo. Rachel, huwag mo ko sasaktan. Mahal na mahal kita, anak ko. Para akong tatakasan ng kaluluwa ko dahil sa mga nangyayari. Nanlilisik ang mga mata at naglalaway si Rachel na parang hindi siya isang sanggol. Nang akma kong bubuksan ang pinto, ay bigla na lamang yung bumukas. Mahal! Anong klaseng nilalang yan, pre? Huwag kang sumigaw, Jason. Yan si Rachel ang ampo namin. Dito ka lang sa likod ko, mahal. Ako nang bahala sa kanya. Teka, anong gagawin mo? Huwag mo siya sasaktan, Ramil. Tandaan mo siya si Rachel. Roxanne naman, tingnan mo. Hindi mo yan, anak. Halimaw yan. Huwag ka naman magbulag-bulagan, oh. Tama nga si Jason, Miss Anne. Ngunit hindi ko pa rin magawang saktan si Rachel. Mas lalo itong naging agresibo nang ilabas ni Ramil ang itak na hawak niya. Kaya naman lalo akong natakot na baka patayin ni Ramil si Rachel. Tama na, mahal. Baka mapatay mo siya. Nagiging agresibo si Rachel. Hindi ko maipapangako. Pare, ilabas mo si Roxanne. Hindi. Ayoko. Sige na, pare. Wala akong nagawa nang hilahin ako palabas ni Jason. Nagpupumiglas ako pero hindi ko talaga magawang makatakas sa kanya. Tanga na akong tanga dahil inalagaan at minahal ko ang isang sanggol na hindi ko anak. Roxanne, huwag mo nang ipagpilitan pa. Aswang ang sanggol na yon. Sa tingin mo ba bubuhayin ka niya? Wala akong pakialam kung aswang pa si Rachel. Anak ko siya, Jason. Ayoko mawala siya sa akin. Hindi naman siguro lingid sa'yo na matagal ko nang gusto magkaanak, diba? Marami pang sanggol na pwedeng ampunin. Hayaan mo nang mamatay ang halimaw na yun. Habang nagtatalo kami ni Jason ay bigla na lamang kaming nakarinig ng kalabog sa loob ng bahay. Kaya naman kinabahan ako. At kasabay nun ang kakaibang huni ng nilalang sa paligid. At may nakita kaming naglalakihang itim na ibon na lumilipad sa kalangitan. Kailangan na natin bumalik sa loob. Paparating na sila. Sinong sila? Roxanne naman, wag mo na nga akong pinaglololoko. Halika na, nandiyan na yung mga aswang. Roxanne, tingnan mo may manananggal. Tara, takbo! Kumaripas kami ng takbo papasok sa loob ng bahay, Miss Anne. Sinarado namin ng maigi ang pinto. Nasaan si Rachel? Anong ginawa mo sa kanya? Wala akong ginawa sa kanya, mahal. Sinikap kong wag siyang saktan. Nasaan siya? Mahal, nasaan siya? Anong ginawa mo sa kanya? Ikinulong ko muna siya sa kulungan ng aso. Malinis naman yun kaya hindi mo na kailangan mag-alala pa. Hindi ba't parang napakasama naman natin? Mahal, nandiyan na sila. Kaya kami pumasok dito. Ang dami nila, mahal. Lintik na yan, paano ako uuwi nito? May mga aswang nasa labas. Siguradong mapapatay ako ng nanay ko nito. Dito ka na lang magpalipas ng gabi. Delikado kapag umuwi ka pa. Baka mamaya nandyan lang sila sa labas naghihintay. Nakakulong na ba ang bubwit na aswang na yun? Hindi ko kinaya ang itsura nun. Oo, wag kang mag-alala. Sinusian ko ang kulungan. Alam kong hindi niya pa kayang sirain yun kaya mapapanatag ka kahit sandali. Patakbo akong tumungo sa silid namin ni Ramil. Naroroon nga si Rachel. Nasa isang maliit na hawla na kulungan ng aso. Anak ko, patawad na. Kung kinulong ka muna ni Tatay Ramil mo, tandaan mo, mahal na mahal ka namin. Magiging maayos din ang lahat, anak. Magiging maayos din ang lahat, pangako yan. Bukas na bukas, dalhin muna natin siya kay Mang Goryo. Doon muna natin siya ilalagay. Siguradong ligtas siya kay Mang Goryo. Ano? Ayoko!
Baka patayin ng albularyo na yun si Rachel, hindi ako papayag. Gusto kong ako magbantay at magprotekta sa kanya. Yun ang gusto ko. Mag-isip ka naman, Roxanne. Huwag kang magtanga-tangahan. Buhay mo at buhay ko ang nakataya rito. Sabihin mo nga, anong proteksyon ang kaya mong ibigay sa kanya? Pare, mamaya na kayo magtalo. May sumisira sa pinto. Anong gagawin natin? Ano? Tara, harangan natin siya para hindi nila mabuksan ang pinto. Pinuntahan namin ang pinto at tama nga si Jason. Halos masira na yun. Kaya naman tulong-tulong kami na iniharang ang lahat ng mabibigat na gamit para lang hindi sila magtagumpay sa pagbukas noon. Ano bang pakay nila? Si Rachel bang pakay nila? Hindi ano, sino? Sino ang pakay nila dito? At alam mo yun, Roxanne, binabawi na nila si Rachel mula sa atin. Eh kung yung halimaw pa lang kailangan nila, bakit hindi nyo na lang ibigay? Nang matapos na. Ayoko! Ipaglalaban ko siya hanggang kamatayan. Naririnig niyo? Hindi niyo siya mababawi sa akin. Dahil sa sinabi ko, ay naramdaman namin na mas lalo silang naggalit sa akin. Dahil pilit nilang sinisira ang buong kabahayan para makapasok lang. Kaya naman kumuha ako ng asin at inihanda ko yon para kahit na masira nila ang pinto, ay sasabuyan ko sila. Ano ba tong pinasok natin? Kung panaginip to, gusto ko nang magising. Nasa ganito pa tayong sitwasyon. Puro ka pa kalokohan. Eh kung ipakain kaya kita? Eh kasi naman, sino ba namang hindi mababaliw kapag naranasan nila ang ganitong sitwasyon? Baka nga yung iba himatayin pa. Huwag mo nang idamay ang iba. Tayo ang nakaranas, hindi sila. Kaya pwede ba itiko mo yung bibig mo? Lubayan niyo kami! Kundi papatayin ko ang sanggol! Nagkatinginan naman ang dalawa dahil sa sinabi ko. Huminto nga ang mga aswang na nagtatangkang pumasok sa bahay namin. Dahil doon ay napanatag kami. Ay, kung kanina mo pa sinabi yan, kanina pa sana sila tumigil. Bakit ngayon mo lang yan naisipan? Tumigil ka! Hindi sa akin madali na sabihin yung mga salitang yun. Sinabi ko lang para lubayan nila tayo. Sabi ko nga, eto na, titigil na. May kape ba kayo? Para akong nenervyusin sa takot eh. Oo, magtimpla ka na sa kusina. Ipagtimpla mo na rin kami ha. Ngayon, Roxanne, sabihin mo sa akin na dapat mo pang pilitin na akuin ang batang yan. Kailangan natin siyang dalhin kay Mang Goryo. Kahit na nagdadalawang isip ako ay sumang-ayon ako sa gustong gawin ni Ramil. Kahit na mahirap sa akin ang desisyong yon. Sige mahal, pumapayag na akong dalhin si Rachel sa albularyo. Pero sa isang kondisyon, gusto kong makaatiyak na hindi siya sasaktan ni Mang Goryo. Huwag ka mag-alala, bibilinan ko si Mang Goryo. Tumango ako, Miss Anne. Niyakap ako ni Ramil. Kumalas lang ako sa kanya nang dumating si Jason mula sa pagtitimpla ng kape. Tama na muna yung lambingan nyo. Magkape muna kayo. Sira, hindi kami naglalambingan. Pasensya ka na kung nadamay ka pa ha. Wala yun. Hindi nyo kasalanan. Kasalanan niya ng matandang nagdala dito sa sanggol na aswang na yan. Ano palang nangyari sa paghahanap ninyo? Nalaman niyo ba kung ano nangyari dun sa matanda? Wala kaming balita, mahal. Pero huwag ka mag-alala. Patuloy kaming maghahanap sa lola niya. Mas mabuting wag niyo na lang ituloy yung paghahanap sa kanya. Ramdam kong hindi niya intensyon na guluhin tayo. May dahilan lang talaga si Lola kaya niya nagawang iwan dito yung apo niya. Alam mo pare, tama si misis mo. Sa tingin ko wag na nating hanapin ang matanda. Gusto niya lang iligtas ang kanyang apo para hindi maging ganap na aswang. Pero ganap na ang aswang ni Rachel. Mahal, nakita mo naman hindi ba? Baka nga pagkasilang sa kanya ay pinakain siya kagad ng hilaw na karne, di ba? Hindi natin alam. Ayoko mawalan ng pag-asa. Naniniwala ako na gagaling pa si Rachel. Habang nag-uusap kami ni Ramil ay nakarinig ako ng malakas na paghilik. Natakot ako dahil ang akala ko nakawala si Rachel. Pero nang makita kong galing yun kay Jason na mahimbing na ang tulog, gusto kong tumawa pero hindi ko magawa dahil ayoko namang magising ito. Lokon to. Akala ko naman kung ano na. Putek. Tulog na pala. Ang lakas-lakas humilik. Hayaan mo na. Kasalanan ko naman kung bakit nadamay siya eh. Huwag mong sisihin ang sarili mo, mahal. Hindi mo kasalanan. Gusto mo lang naman maging isang ina. Sana gumaling pa siya. Gusto kong lumaki na normal na tao si Rachel at tayong kinikilala niyang magulang. Sa ngayon, huwag na muna natin isipin yan. Magpahinga ka na rin. Babantayan kita. Salamat, mahal.
Humiga na ako sa sofa, katabi ko si Ramil, dahil alam niyang hindi ako makakatulog na hindi ko siya katabi. Kinabukasan, dinala na nga namin si Rachel sa albularyo. Mabuti na lamang ay nasa labas si Mang Goryo, kaya hindi na kami mahihirapan na tawagin pa ito. Magandang araw ho! Pasensya na ho sa abala. Ay, magandang araw din sa inyo mga iyo't iya. Anong kailangan nyo? Pasensya na kayo dahil ganito ang bahay ko, ha? Kailangan ho namin ng tulong nyo. Tinangkaan kaming pasukin ng mga aswang kagabi. At itong sanggol na to, nagbagong anyo siya, Mang Goryo. Gayun ba? Sige, pumasok na kayo sa loob. Pero teka, sino tong kasama niyong lalaki? Siya ho si Jason, kumpare ho namin, Mang Goryo. Nadamay din ho siya eh. Magandang araw po, Manong. Sige, pumasok muna kayo sa loob dahil mainit dito sa labas. Umupo muna kayo. Pumasok na nga kami sa loob, Miss Anne. At doon ay muli naming ipinaliwanag kay Mang Goryo ang nangyari at kung ano ang pakay namin. Pumayag naman siya. Mahirap ang hinihingi niyong pabor, pero hindi ko kayo tatanggihan. May ilan lang akong kailangang... Ano hong kailangan nyo? Diaper, gatas? Huwag ho kayong mag-alala, nakaredy na ho yan. Hindi yan ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay samahan niyo ako sa simbahan bago muling magkabilugan ng gabi. Bibinyagan natin ang sanggol na to. Yun na lang ang tanging pag-asa para mawala sa kanya ang pagiging aswang. Bakit hindi ho ngayon? Tara na ho. Gusto ko na hong gumaling ang anak ko. Gusto ko hong maging normal siya paglaki. Hindi pwede, Iya. Kailangan sa huling kabilugan ng buwan, doon natin isasagawa ang pagbibinyag. Tumango ako. Kinarga ko si Baby Rachel dahil nasaan yung sanggol ito. Binihisan at pinainom kong muli ng gatas. Dahil sa gabi lang naman lumalabas ang pagiging aswang niya. Hindi ka talaga natatakot dyan? Halimaw yung sanggol na yan, Roxanne. Nahihibang ka na ba talaga? Hindi naman niya kayang mag-anyong aswang sa umaga kaya panatag ako. Grabe ang lakas ng loob mo. Kahit alam mong aswang yung ampon mo, inaalagaan mo pa rin. Ganyan talaga kapag naging ina ka na. Gagawin mong lahat para sa anak mo. Pero hindi mo naman yan, anak. Pagbali-baliktarin mo man ang mundo, aswang yung batang yan. Papatayin kayo niyan. Hindi naman sa dugo na susukat ang pagiging ina. Sa pagmamahal at pag-aalaga nakikita yon. Tsaka nararamdaman ko naman na hindi niya ako sasaktan. Tapos mo na ba siyang bihisan? Kailangan mo na siyang ibalik sa kulungan. Opo, pinainom ko na ho muna siya ng gatas. Sigurado hong gutom na siya. Sobrang naaawa na ho ako sa anak ko. Iya, kahit pa inumin mo siya ng isang sakong gatas, hindi mapapawi ang gutom niya. Ang kailangan ng sanggol na yan ay sariwang dugo at karne ng tao. Yan lang ang tanging paraan para mabusog siya. Ay, ayoko ho siyang pakainin ng ganun. Gusto ko siyang maging isang normal na bata. Alam mo, Iya, nakikita ko ang anak ko sa'yo. Kagaya mo, nag-ampon din siya ng bata. Minahal at inalagaan niya pero hindi ko akalaing kaya siyang patahin ng itinuring niyang anak. Pinatay ho ng ampon? Abay, mas masahol pa ho pala yun sa aswang. Ano nangyari sa ampon? Nakulong ho ba? Oo, nakulong siya. Hanggang ngayon, pinagbabayaran niya pa rin ang krimen na ginawa niya. Hindi naman ho siguro gagawin sa akin ni Rachel yun. Maaring hindi at maaring oo. Kaya kailangan mong mag-iingat sa sanggol na yan. Sige na, ibalik mo na siya sa kulungan. Hinalikan ko sa noo si Rachel bago ko siya binalik sa kulungan. Kahit na masakit sa akin na makitang naroroon siya ay kailangang gawin para na rin sa ikabubuti niya. Ako na ang bahala sa sanggol. Umuwi na kayo. Kailangan niyong magpahinga. Bumalik kayo sa huling kabilugan ng buwan. Ingatan at huwag niyo ho sanang sasaktan ang anak ko. Nakikiusap ho ako sa inyo, Mang Goryo. Makakaasa ka. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya sasaktan. At umuwi na nga kami, Miss Anne. Si Jason ay umuwi na rin sa kanila. Inayos namin ang kalat ang mga nasira sa bahay. Hindi muna pumasok sa trabaho si Ramil. Ayos ka lang ba, mahal ko? Iniisip mo ba si Rachel? Huwag ka mag-alala. Hindi naman pababayaan ni Mang Goryo si Rachel. Oo, mahal. Hindi ko maiwasang hindi mag-alala sa kanya Dahil natatakot ako, lalo na sa darating na kabilugan ng buwan. Magiging maayos din ang lahat. Magtiwala lang tayo kay Mang Goryo. Hindi niya hahayaang mapanaw ang anak natin.
Nang gabing hindi namin kasama si Rachel ay wala kaming naramdamang kakaiba sa paligid. Marahil alam nilang wala sa amin ang sanggol. Sa paglipas ng mga araw habang papalapit ang kabilugan ng buwan ay hindi ko maiwasang matakot para sa kalagayan ng anak ko. Natatakot ako na baka hindi kami magtagumpay. Halika mahal, dalawin natin si Rachel. Alam kong miss na miss mo na siya. Ayoko namang malungkot ka dito, no? Talaga mahal, salamat. Gusto ko talaga siyang makita. Gustong gusto ko rin siyang mayakap. Masaya kaming nagtungo sa bahay ni Mang Goryo. Naabutan ko naman siyang nagwawalis ng kanyang bakuran. Huminto siya sa kanyang ginagawa nang makita kami. Ay, mabutit na padalaw kayo. Akala ko, hinihintay niyo pa ang kabilugan ng buwan. Opo, gusto ko sanang kumustahin si Rachel eh. Miss na miss ko na ho siya. Sige, pumasok na kayo sa loob. Alam niyo naman, mahirap na. Masaya akong nagpatiuna sa pagpasok sa loob dahil sobrang namimiss ko na si Rachel. Nang makita ko siya ay awa ang naramdaman ko dahil halatang nangayayat talaga ang sanggol. Mang Goryo, bakit ho nangayayat si Rachel? Hindi po ba siya napapainom ng gatas? Tulad nga ng sinabi ko noon, hindi gatas ang makakapatid ng gutom ng bata, kundi ang lamang loob at dugo lang ng tao. Konting tiis na lang iya, magiging ordinaryong bata na si Rachel. Hindi ko na talaga kayang makitang unti-unti namamatay si Rachel. Siguro hayaan na lang natin siyang maging aswang kaysa naman magkaganyan siya. Nahihibang ka na ba talaga? Akala ko ba gusto mong maging normal si Rachel? Kung gusto mo siya maging normal, hayaan mo lang na maging ganyan siya. Napahagulgol ako nang makitang sobrang nangayayat ang anak ko. Halos lantang gulay na ito at animoy mamamatay na. Naiisip ko tuloy na hayaan na lang siyang makakain ng sariwang karne at makainom ng sariwang dugo nang sa ganun ay manumbalik na sa dati ang kanyang pangangatawan. Konting tiis na lang iya. 2 gabi na lang yung hinihintay para maisakatuparan ang pagbibinyag sa kanya. Hindi ko ho alam kung kaya ko, Mang Goryo, pero susubukan ko. Susubukan ko hanggang sa gumaling siya. Awang-awa akong tiningnan ni Mang Goryo at sinabihan na konting tiis na lang. Kailangan ko lang magtiwala at manalig sa Diyos. Tumango ako. Hapon na nang magpaalam kaming uuwi na. Binigyan din namin si Mang Goryo ng pagkain niya bilang pasasalamat sa lahat ng naitulong niya sa amin. Pagpasensyahan niyo na itong konting tulong. Hayaan niyo ho, makakabawi din ho kami sa inyo. Ay, nako, salamat. Pero hindi ako humihingi ng kahit anong kapalit. Gusto ko lang tumulong sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat ho, Mang Goryo. Paano ho? Uwi na ho muna kami. Sige, mag-iingat kayo. Papauwi na kami galing sa bahay ni Mang Goryo nang makasalubong namin ang babaeng maganda. Napag-alaman namin na Fatima pala ang kanyang pangalan. Lalagpasan na sana namin siya nang tawagin niya ang pangalan ko. Hello, Roxanne! Hindi mo ba ako natatandaan? Hindi. Ako yung naghahanap ng sanggol. Alam mo ba na ako ang kanyang ina? At alam ko rin na nasa inyo ang anak ko. Kaya ibalik niyo na siya. Dahil kung hindi, papatayin ko ang lahat ng tao dito. Maging kayo. Isang pagbabanta ba yan? Pwes, ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Hindi ako natatakot. Bakit hindi mo nalang hayaan na maging maayos ang buhay ng anak mo? Gagawin mo lang siyang kauri mo na mapangperwisyo sa tao. Yan ba ang gusto mong kalakihan niya? Wala kang karapatang turuan ako sa gusto kong gawin. Dugo at laman ko ang sanggol. Kaya ibalik mo siya sa akin. Hindi. Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Yun din ang bilin sa akin ng lola niya. Ipaglalaban ko siya hanggang sa kamatayan. Ha? Magmamatigas ka? Tingnan natin kung hanggang saan ka dadali ng kayabangan mo. Nagsimula na nga siyang maglakad palayo. Nagkatinginan kami ni Ramil at alam niyang natatakot ako sa magiging mitsa ng buhay naming mag-asawa. Dali-dali kaming umuwi ng bahay, Miss Anne. Sa 2 gabing nakalipas ay halos hindi kami makatulog. Iniisip ko kung kakayanin ba naming iligtas si Rachel. Umaga pa lang ay tumungo na kami sa bahay ni Mang Goryo. Mang Goryo, dalhin na ho natin siya sa simbahan para doon na lang natin hintay ng kabilugan ng buwan. Sige, hindi tayo pwedeng magpagabi.
Dahil siguradong nandyan lang sila sa paligid. Kukunin ko lang si Rachel sa loob para makaalis na tayo. Sige, Kinuha ko nga si Rachel. Nasa kulungan pa rin siya dahil yon ang bili ni Mang Goryo. Tinakpan ko ng itim na tela ang kulungan nang sa ganon ay hindi siya madapuan ng sinag ng araw. ayos na ba ang lahat? Tara na. Sumakay na nga kami patungo sa simbahan. Maraming tao doon na talagang inuusisa nila ang daladala naming kulungan kung saan naroroon si Rachel. Dumiretso kami sa pari at doon sinabi namin ang lahat-lahat. Kaya naman hindi nagdalawang isip pa ang pari na tulungan kami. Nagulantang naman ang lahat nang marinig nila ang malakas na pag-iyak ni Rachel. Ang iba ay nagbubulungan kaya naman pinapasok muna kami ng pari sa isang silid. Umiiyak siya. Siguradong nasasaktan siya dahil nandito siya sa may simbahan. Baka hindi na niya kayanin. Huwag ka mag-alala. Hindi siya pababayaan ng Diyos dahil alam niya kung ano ang pakay natin dito. Maghintay na lamang tayo. Malapit na rin maggabi. Sa ilang minuto naming paghihintay ay pumasok na nga sa loob si Father. Sinabi niya na wala ng tao sa labas kaya maaari na rin kaming lumabas. Doon ay pinag-usapan namin ang gagawin. Nang sa ganon ay ganap ng mabinyagan at mawala kay Rachel ang pagiging aswang. Sigurado akong pupunta ang aswang dito para bawiin si Rachel. Kaya kailangan ng iba yung paghahanda. Sinabi naman ng pare kung anong dapat naming gawin. Kailangan lang daw naming ikandadong mabuti ang pinto at bintana ng simbahan hanggat may araw pa dahil ang mga aswang ay malalakas tuwing huling kabilugan ng buwan. Kaya siguradong kaya raw nila kaming pasukin sa loob ng simbahan. Kung ganon, hindi ho tayo pwedeng magpakampante. Tinawagan ko na si Jason. Papunta na siya. Nagpadala na rin ako ng maraming asin at bawang sa kanya. Ikaw, Roxanne, manatili ka sa tabi ni Rachel. Kailangan ka niya. Tumango ako. Nilakasan ko ang loob ko para kay Rachel. Nanalangin ako na sana'y magtagumpay kami. Anak, magpakatatag ka. Nandito lang si Mama. Pinapangako ko kapag natapos ng gabing to, darating na bukas, meron ng magandang liwanag na naghihintay sa'yo. Lumuluha ako habang nakatingin sa natutulog na sanggol. Maya-maya pa ay dumating na si Jason na may daladalang napakaraming asin at bawang. Ano, tara na. Simulan na nating palibutan ng buong simbahan. May 2 oras pa tayo. Sige, ako sa likod. Ikaw naman sa harap para madali tayong matapos. Alright, pre. Sinimula na nga nilang buhusan ng asin ang buong simbahan. Nagsabit na rin sila ng bawang sa lahat ng sulok hanggang sa sumapit na nga ang gabi. Nag-uumpisa na. Magsipaghanda na kayong lahat. Sisimulan na natin ang ritual ng pagbibinyag. Ritual ng pagbibinyag? Abay, bago sa aking pandinig ang katagang yun. Sige na, nagsimula nang lumitaw ang bilog na buwan. Habang naghihintay kami ay nakarinig kami ng pagaspas ng isang napakalaking ibon sa labas ng simbahan. At kasabay noon ang pag-alulong ng mga aso na hindi mawari kung saan nagmumula. Pare, nandiyan na sila. Maganda ka na. Ngayon na, simulan na ang ritual. Naglagay ng itim na kandila sa palibot ng kulungan na kinalalagyan ni Rachel si Mang Goryo. Nagsimula na rin kasi itong magising at umiyak. Tumungo na rin kami sa kanya-kanya naming pwesto. At sinimulan na ngang binyagan ng pari si Rachel na patuloy pa ring umiiyak. Naluluha ako dahil kitang-kita kong nasasaktan ang anak ko. Gusto kong pigilan sila ngunit kailangan kong tiisin para na rin kay Rachel. Hanggang sa matapos ang pagbabasa ng pari ay sinimulan na ngang buhusan ng holy water ang kanyang ulo na lalong nagpaiyak sa anak ko. Sa wakas, natapos na ang pagbibinyag. Ang kailangan na lang ay ang ritual. Kaya magsipaghanda kayo. Siguradong gagawin na nila ang lahat para sirain ang ritual. Kaya natin to, mahal ko. Yumakap ako kay Ramil at pagkatapos ay naghanda na nga kami. Sinimulan na nila ang ritual at kasabay noon, ang malakas na ingay na nagmumula sa pinto. Sinisira na ng mga aswang ang pintuan ng simbahan. Labis na kilabot ang naramdaman ko. Hanggang sa napasag na nga ang bintana, kung saan isa-isang pumasok ang mga aswang. Diyos ko, nakapasok na sila! Maganda kayo! Ikaw, Roxanne, huwag kang aalis dito.
Tutulungan ko sila. Mama ko, ang dami nila. Hindi ito ang oras para matakot tayo. Kailangan nating tibayan ang ating mga loob. Grabe, ang sasagwa ng mukha nila. Tingnan mo, naglalaway pa. Ang baho siguro ng laway niyan. Baka mamaya may rabies pa. Talagang magkakarabis ka kapag inuna mo yung takot mo. Palalaki mong tao, takot na takot ka. Unti-unting lumalapit ang mga aswang, kaya naman naging alerto si Manggorio, Ramil at si Jason. Ang magtangkang lumapit ay sinasabuyan nila ng asin. Palibutan natin sila, Roxanne. Siguradong guguluhin nila ang ritual. Doon ka sa likod ng paring Jason. Manggorio, dito ka naman sa gilid. Ako na lang ho dito sa unahan. Abay Lintik, ako talagang nasa likuran? Pare naman, sa chicks lang ako magaling, hindi sa mga aswang. Huwag mong unahin ang takot mo kung gusto mo pang mabuhay. Sabi ko nga, hindi ka naman mabiro. Siyempre, atapang tao kaya ito. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng mga aswang kaya lalong dumoble ang takot sa dibdib ko. Si Rachel naman ay patuloy lang sa pag-iyak. Konting tiis na lang, baby. Gagaling ka na. Konting tiis na lang. Rock and roll! Sige, sugod kayo! Kaso isa-isa lang ha, hindi ko kayo kaya kapag sabay-sabay. Kahit na nasa ganoong sitwasyon na ay nagagawa pa ring magbiro ni Jason. Isa-isa nang sumugod ang mga aswang at alam kong nahihirapang dumepensa ang mga kasama ko dahil hindi biro ang lakas ng mga nilalang. Pero hindi sila nagpatinag dahil malapit na rin namang matapos ang ritual. Bawat lalapit at magtatangkang kunin si Rachel, namamatay at nagiging abo dahil sinasabuyan nila ito ng asin at holy water. Habang si Ramil naman ay nakikipagtunggali gamit ang kanyang itak. Ganoon din si Jason at Manggorio. Nang matapos na ang ritual, ay patuloy pa rin ang pag-iyak ni Baby Rachel. Tinamaan siya ng liwanag na hindi mo alam kung saan nagmumula. Nag-iiba ang anyo niya hanggang sa may lumabas na itim na usok sa maliit na katawan ng ampun kong sanggol. Kuhanin mo si Rachel, dali! Kailangan nating makalayo dito. Hindi niya tayo pwedeng lapitan. Kinuha ko nga ang kulungan kung saan naroon si Rachel. Sumunod ako sa pari. Pumasok siya sa silid at ganoon din kami. Kinandadong mabuti ng pari ang pinto at sinabi nito na may sikretong lagusan palabas ng simbahan mula doon. Mula sa likod ng cabinet ay may isang pintuan na binuksan doon ng pari at doon kami dumaan. Isang tunnel. Hanggang sa marating namin ang pinto palabas, umuulan din ang gabing yon. Magdahan-dahan kayo. Siguradong may aswang sa paligid. Kailangan nating makaalis dito. Habang nasa daan kami ay may aswang pala na nakasunod sa amin. Muli na namang nakipagbuno si Ramil sa mga aswang. Maging ang pari ay nakipaglaban din. Si Rachel naman ay pinasok ko sa sasakyan nang sa ganon ay hindi siya makita. Pagkatapos ay tumulong na rin ako. Hanggang sa makaharap ko si Fatima. Galit na galit ito sa akin. Pagbabayaran mong ginawa mo sa anak ko! Hindi mo siya anak dahil hindi na siya kagaya mo. Na isang halimaw at walang ginawa kundi pumatay ng mga inosenteng nalalang. Hindi namin kasalanan kung pagkain namin ng mga katulad niyo. Kahit nagawin niyo pa siyang tao, papawiin ko siya sa inyo. Hindi mangyayari yun. Tandaan mo, hindi magtatagumpay ang kasamaan. Nakipaglaban ako kay Fatima. Napakalakas at napakaliksi niya, kaya naman hirap na hirap akong tapatan siya. Hanggang sa mahahawakan ako at maibalibag sa simento. Sobrang sakit ng likod ko ng mga sandaling yon. Tumayo ka! Labanan mo ko! Isang mortal na katulad mo? Walang kwenta! Bakit nga ba makikipaglaban ka sa katulad ko? Pilit kong ibinangon ang sarili ko. Nang tatayo sana ako ay hinawakan niya ang buhok ko. Sobrang sakit na parabang tatanggalan ako ng anit. Papahirapan kita hanggat hindi mo binibigay sa akin ang anak ko. Gusto ko lang naman maging masaya. Kahit patayin mo pa ako, hindi mapapasayo si Rachel. Hindi ka bagay maging ina niya dahil napakasama mo. Sinong masama sa ating dalawa? Ang gusto ko lang naman, makasamang anak ko. Pero anong ginagawa niyo? Nilalayo niyo siya sa akin. Ako ang naghirap at piniling buhayin siya. Tapos aangkinin niyo lang. Anong karapatan niyo gawin sa akin yon? Oo, ikaw nga nagluwal sa kanya.
Pero alam nating dalawa kung anong gusto mong gawin sa anak mo. Hindi ka bagay na maging magulang kay Rachel. Ano sabi mo? Bawiin mo sinabi mo! Bigla na lamang niya akong kinalmot sa mukha. Naramdaman ko ang pagkahapti noon at pagkatapos ay muli na naman niya akong binalibag. Roxanne, hayop ka! Anong ginawa mo sa asawa ko? Bitawan mo siya, kung hindi tatagpasin ko ang ulo mo. Sinugod niya ng sinugod si Fatima, ngunit tumatawa lang ito dahil hindi naman siya natatamaan. Ako naman ay pilit na bumabangon. Paika-ika akong naglakad patungo sa pari. Kinuha ko rito ang holy water at pagkatapos sinaboy ko kay Fatima. Dahil doon ay unti-unti siyang nasusunog. Tama na! Nakiusap ako! Ang sakit! Ang sakit! Magbabago na ako! Pinapangako ko! Sige na, pagbigyan niyo na siya. Bitbitin niyo siya papasok sa loob ng simbahan. Binitbit nila Ramil papasok sa loob si Fatima. Ako naman, kinuha ko si Rachel at pagkatapos ay pumasok na rin sa loob ng simbahan. Sinimula ng pari na basbasan si Fatima hanggang sa lumabas ang itim na usok sa kanyang bibig. Nawalan siya ng malay. Tapos na. Salamat sa Diyos. Magaling na silang mag-ina. Pare, paggising niyan ni Fatima, liligawan ko yan. Biruin mo, malaanghel ang ganda. Kahit sayong-sayo na, hindi ko ipagpapalit ang asawa ko sa isang aswang. Uy, hindi na siya aswang. Isa na siyang tao, no? Kaya pwedeng-pwede na kami. Isa pa, single naman siya, di ba? Nagtawanan kaming lahat dahil sa kalokohan ni Jason. Nang gabing yon ay natapos na nga ang malagim naming karanasan. 1 linggo ang makalipas, naging maayos na rin ang lahat. Binalik na namin kay Fatima ang kanyang anak. Maraming salamat sa lahat Sana mapatawad niyo ako. Huwag kang humingi sa amin ng tawad. Ang gusto lang naman namin ng asawa ko, mapabuti si Rachel. Niyakap ko si Fatima at ganoon din si baby Rachel. Doon na ito pinatira ni Jason na tinanggap naman ni Fatima. Ang lola naman ni Rachel ay namatay na rin pala dahil sa mga natamong galos sa kanyang katawan. 2 buwan pa ang lumipas ay natupad na rin ang matagal naming inaasam. 1 buwan na pala akong nagdadalang tao. Walang pagsidlan ang sayang naramdaman namin, Miss Anne. Dahil ang matagal na naming pinapangarap ay natupad na rin sa wakas. Muli, maraming salamat sa lahat ng supportive listeners ng channel na ito at maging sayo, Miss Anne. Lubos na gumagalang, Roxanne. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.